Pastor Coach Osman Diyos, they are celebrating their anniversary. Kaya po sila nasa Vietnam. So makakasama po natin sila, mabanding po sila this coming week. So next Sunday, nandito na po sila. Okay. Medyo parang mahina yata. Preach. Medyo mahina yata. Hello. Mic test. 1, 2, 3. Okay ba? Okay. Sige, thank you. Okay. So, pag-aaralan natin yung, di ba nag-preach pastor sa Book of Isaiah. So ngayon, alam naman natin, nagturo ako ng Sunday School before. Ang tinuro ko ay yung parang ni King Hezekiah. Kung naalala niyo pa yung mga tinuro ko noon, ito ay tinuro ko noong November 2023. Kaya hindi ko kayo sinisisi kung nakalimutan nila. So wala namang problema kung nakalimutan nila. At talagang sinabi ko na sa visitor namin, binubuksan lang po namin ay Bible. Pero dinala ko ito, Book of Herodotus, kasi mapagkitin natin ito, libro na ito. Ito pong libro nito, siya po si Herodotus, sinulat niya ito, itong libro na ito. Hindi na po natin bubuksan. Pero pag-aaralan po natin yung parallel na sinulat niya, tumutugman po sa Bible. Yung po yung pag-aaralan natin. Kaya pag-aaralan po natin yung panahon in between Isaiah, Jeremiah, and Daniel. So marami pong nangyari sa panahon na yan. So yun po yung titignan natin na ipaparallel natin yung secular history papasok sa Bible. Ano ba ang sinasabi ng Bible? So ulitin ko sa inyo, I will reiterate, when the Bible speaks of science, it is then accurate. When it speaks of history, it is then accurate. Kaya makakaasa kayo na lahat ng sinasabi rito, pero ang Bible, hindi siya textbook of history. Hindi rin siya textbook about science. Bumabanggit lang siya ng uminahagyawan lang. Diba? Kung natatandaan nyo, diba, binanggit ko na nakarang lesson, bakit reliable ng Book of Isaiah? Diba, sabi ko naman, dalawa kami yung writer ng Book of Isaiah. Diba, bakit reliable? Kasi kung binanggit, sabi nga, he who sits upon the circle of the earth, yung throne daw ng Diyos, nasa trono, the circle of the earth, yung Hebrew word doon na term, na circle ay spear, bola. So, kailan natin nalaman na ang earth ay round, ay circle, ay bola, spear, spherical. Kailan natin nalaman yun? Noong 1960s, nung lumabas si Yuri Gagarin, inikot niya yung earth. Diba? Hanggang ngayon, may naniniwala pa rin ang flat earth. Unfortunately. Kahit tignan nyo sa Facebook, ay nakikita ko, nakakawa ko. Bakit sila naniniwala sa flat earth? Eh, liwanag, diba? Pag tinignan mo yung sun, bilog. Tinignan mo yung moon, bilog. Umiikot yung moon, diba? Nag-iiba yung phases ng moon, diba? So, umiikot. So, tayo rin, umiikot din tayo. Bilog tayo. Diba? Pero, parang ni Isaiah, 600 BC, binanggit na ang earth ay round. So, kita niyo yung reliability ng Bible. Pero, titignan natin, si Herodotus, the father of history, titignan natin kung ano sinabi niya na tumutugma sa Bible. Actually, pinag-aralan na natin yun. Re-review na lang natin. Pero, mag-concentrate tayo sa panahon ni King Manasseh. King Manasseh, siya ay, next slide please. Siya ay anak ni King Hezekiah. Natatandaan yung preaching ni Pastor na nakaraan about Book of Isaiah, di ba? Si King Hezekiah, next slide please. Next slide. Next slide. Yan ang ating text niya, ang 2 Chronicles chapter 33 verses 1 to 13. So ngayon, dyan pag-aaralan natin si Manasseh. Si Manasseh, anak ni King Hezekiah. Si King Hezekiah, siya yung king noong panahon ni Prophet Isaiah. Ngayon, si Prophet Isaiah, di ba, sinabi niya, mamamatay ka na, King Hezekiah. Anong ginawa ni King Hezekiah? Nag-pray siya. Ngayon, kama niya, naka-gilid sa pader. Tapos, sabi sa kanya, mamamatay ka. Nag-turn siya, tumingin siya sa pader. Nanalangin siya, Lord. Sabi niya, pagalingin niyo po ako, Lord. Sabi niya, magmakaawa siya sa Panginoon. Si Isaiah, palabas ng palasyo, pinabalik siya ni Lord. Sabi, Isaiah, balik ka kay King Hezekiah. Sabi mo sa kanya, pagkagalingin siya, bibigyan ko siya ng ilang taon para mabuhay. Kaya sabi niya, give me a sign. Sabi niya, sige, gusto mo ba ng sign na magagaling ka? Sige, ano ba gusto mo? Umabante yung baitan? Ibig sabihin yung time dial yun. So, ibig sabihin, umabante ba? Gusto mo? O umatras? So ngayon, ano nangyari ay, sabi niya, sige, patrasin mo na lang ilang baitan. So, ibig sabihin yun, hindi lang huminto yung earth nung time na yun, kung hindi umatras ng kaunti. So ngayon, yung 1
wonders na yun, hindi lang sa Jerusalem experience, buong mundo yun. Mamaya, i-discuss ko yun. Kaya, tumayo po muna tayo. Basahin po natin ang 2 Chronicles chapter 33, verses 1 to 13, responsibly. Ako po magsisimula. Pagdating po sa verse 13, sabay-sabay po tayo. Verse 1, Manasseh was 12 years old when he began to reign, and he reigned 50 and 5 years in Jerusalem. Verse 2, ay po. For he built again the high places which Hezekiah his father had broken down, and he reared up altars for Baalim and made groves, and worshipped all the host of heaven and served them. And built altars for all the hosts of heaven in the two courts of the house of the Lord. Verse 7, And he set a carved image, the idol which he had made in the house of God, of which God had said to David and to Solomon his son, In this house and in Jerusalem, which I have chosen before all the tribes of Israel, will I put my name forever. Verse 8. So Manasseh made Judah and the inhabitants of Jerusalem to err, and to do works of the heathen whom the Lord hath destroyed before the children of Israel. Verse 5. Wherefore the Lord brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, which took Manasseh among the horns, and bound him with fetters, and carried him to Babylon. And when he was in affliction, he sought the Lord his God, and humbled himself greatly before the God of his father. Verse 13 together. And prayed unto him, and he was entreated of him, and heard his supplication, and brought him again to Jerusalem into his kingdom. Then Manasseh knew that the Lord he was God. Let us pray. A great God and loving Father, we praise and thank you, Lord, for giving us this chance to study your word. Lord, itago mo po ako sa inyong krus at kalbaryo, naway makita naman po nila ang iyong kadakilaan, ang inyong kalwalatian, Panginoon Diyos. Patuloy ka ng pinupuri sa hapon ito. Bigyan po kami ng pusong nakakaunawa, Panginoon Diyos. In Christ we pray. Amen. Please be seated. Okay, next slide please. Kung nakakandaan ninyo, yung nag-preach, nung nagturo pa ako sa Sunday School noong November 2023, binanggit ko po yan, review lang po ito. Yan po yung bas relief sa British Museum. So yung throne room ni Sennacherib, ni King Sennacherib, pinaliputan niya ng tinatawag na bas relief. So yan po yung sa stone naka-depict yung accomplishment niya sa gera sa Israel. So makikita niya, very detailed. Kaya lang medyo may portion na nawala na. So makikita natin dyan na yan ay strong word po yung ninakaw. Kinolekta ng mga British Expeditionary Forces noong panahon po ng mga early 1900s sa Nineveh. So nakita po nila, kinuha nila, uy, okay ito Pero binigyan natin ng magandang paliwanag. Bakit hinayaan ni Lord na makuha nila yan? So meron tayong manayal dyan na reason. Ayan. So next slide please. Yan naman po yung sa walls of Karnak sa Egypt. So yung military exploits nila Setos, yung Pharaoh Ramses II, yung mga sumunod po ng mga Pharaoh, yung mga magkakamag-anak po yan, sunod-sunod na mga hari, mga lolo, naging anak. So yung walls of Karnak, pinakita nila dyan yung military exploit nila. So noon, wala pong billboard, wala pong tarpaulin. Diba? Tayo, may nakikita tayo mga billboard. Noon, wala. Kaya ganyan ang ginagawa nila. Nagka-carve sila sa mga stone. Yan sa walls of Karnak, yung military exploit ng mga hari. Next slide please. Ayun naman, sa base 2 naman, sa province of Iran, si Darius the Great, hindi na po natin siya mag-discuss,
pero siya po in detail diniscuss po ni Herodotus. Si Darius I, siya po ay tatay ni King Xerxes. Si King Xerxes, kung naalala niyo Preaching Pastor, siya po ay asawa ni... Sino may asawa kay King Xerxes? Sino? Si Esther. Sasabihin ko sana. Si Ruth eh, baka yan. Sige. Tama. Si Esther. Si Queen Esther. Yan. Ngayon, ito po ay, hanggang ngayon makikita nyo kung pupunta kayo sa lugar na yan. Ang problema na may mga sira na. Hindi na preserve. Bakit? Kasi yung mga addict na Nazi soldier, kung wala silang magawa, pinagbababarin nila yan. Binantayan nila yung pass na yan. Kasi nasaan yan, pass. Ibig sabihin yung pass na yan, dadaan ka dyan, lulusot ka, papuntang north. Afghanistan, so papunta ng Armenia, papunta ng Russia. So binantayan nila yung pass na yan. So wala silang magawa, pinagbababarin nila yan. So sinasabi ko lang yan, pinabanggit ko lang, para makita ninyo na kung ano yung mga ginagawa ng mga tao noon. Dahil kung kumpara natin sa Bible, kung tama ba, may mga personages na nabanggit na yan. Next slide please. Ito naman sa Afghanistan. So ito ay si Buddha. Diba? Hindi naman siya related sa Bible, pero pinakita ko lang kung ano mga nangyayari. Diba? Itong Buddha na to, napakalaki niya. Tignan niyo yung tao. Ganun lang kaliliit yung tao. Nakikita niyo ba sa screen? Ganun lang kaliliit yung tao. So ang laki niyan. Ang ginawa naman ano, tinitira ng mga Afghan yan, ng mga Taliban, kasi Muslim sila eh. So, kapag nila, ginawa nila, binomba nila kaya nasira. Hindi naman natin hinahayaan na masira sana, kasi si Buddha. Hindi, kasi parang mark na yan eh, ng history. Hindi naman natin sinasamba yan eh. Kaya nga, yung mga Islam, meron silang galit sa mga ganyan. Kaya yun yung pinapaliwanag ko, bakit pumabor na kinuha ng mga British yung mga bas relief na na-preserve yung kwento tungkol sa pagsugod ni silang kinig sa Israel. So detail yun, makikita natin. Next slide please. So binigay ko lang yung mga explanation natin. So ito yung i-discuss natin. So yung Babylon, yan din yung Akkad. So yung Susan, yan yung capital later ng Persian Empire. So yung Ashur, nandiyan dyan yung sinugod. Wala. Oh no! So yung Ashur ay, next slide. So yung Ashur at saka Nineveh, yun yung pag-usapan natin. Nineveh, tapos papunta ng Haran, papunta ng Carchemish, papunta ng Hamath, to the Levant. Yung Israel, part siya ng Levant. So, Lebanon, papunta hanggang Via Maris, hanggang baba, papunta ng Egypt. So, ito po yung, di-discuss natin yun, yung Via Maris. So, ito. So, ibig sabihin nun, ang pagsugod, papunta pa naman si King Nebuchadnezzar. So, pag-usapan natin si King Nebuchadnezzar. So, ang pagsugod niya, papunta rito sa Ashur, Nineveh, umatras yung mga Assyria papuntang Haran at Carchemish. So si Pharaoh, galing siya ng Egypt, dumaan siya ng Via Maris, patawid siya ng ito, Golan Heights. So dito sila sa bayan ni Gideon nakita ni King Josiah. Dito. Tapos, ito yung Ribla Hamath, dito naglaban-laban sila sa Carchemish. So paulit-ulit yung laban nila, so hindi madali yun, di-discuss natin. Okay, next slide please. Bisa na natin kasi limited time lang po ako. So yan, na-discuss na po natin yung last time, pass na po natin yan. Ayan, next slide please. Ito yung Deutero Isaiah, yung po sinasabi na yun daw Isaiah ay dalawa yung writer at sinulang daw yung latter part ng Isaiah kasi daw si Cyrus the Great ay binanggit. So noong panahon ni Ezra daw sinulat yung part ng Deutero Isaiah. I already refuted that last time, di ba? Yung binanggit ko kanina, that the earth is round, di ba? Yan, next slide please. Yan, binanggit kasi na si Cyrus the Great, binanggit na prominenteng tao siya, di ba? Sabi niya sa Isaiah, yung Isaiah 700s. So dumating si Cyrus the Great after 100 years plus pa, dumating si Cyrus the Great. So ngayon, yan, next slide please. Nakita yung Dead Sea Scrolls. So, nakasulat yung buong Isaiah sa
copper. Ayan, copper scroll. So, buo po yung Book of Isaiah. Next slide please. So, ayan si Sennacherib. Ayan po yung Taylor Priesthood or Sennacherib Priesthood. Diniscuss din po ni Pastor yan ng nakaraan. Diba? So, ayan po si Sennacherib. Binibigyan siya ng homage ng mga vassal kings niya. Vassal kings. Next slide please. Yan yung pagsugod naman niya sa Samaria. Yan, Assyrian Empire. Yan. Patuloy-tuloy siya. Next slide please. So, ganyan yung itsura ng karong room ni Sennacherib. Yan, sa lower right. Yan. Si Sennacherib doon sa kaliwa, si depiction ng artist impression yung si Sennacherib. So, yan. Ganyan siya ang itsura niya pag nagpapana siya. Okay, next slide please. Ayan, si King Sennacherib. Pinaliwanag na natin yan. I'll be giving you this PowerPoint para kung gusto yung pag-aralan ulit, para balikan. So, ano na lang po yan, review na lang yan. So, next slide please. Ayan. So, sinabi yan, sa 2 Kings, si Sennacherib, sabi gano'n, namatay daw yung kanyang tao na 185,000. Diba? So, binanggit din ng rito yan. Si Sennacherib, by name, binanggit po ni Herodotus. At sinabi niya rin na 180,000 yung soldier niya. Bakit siya matras na? Kasi wala siyang reserve soldier. Di ba pinaliwanag ko na sa inyo na kailangan meron siyang reserve soldier. So wala na siyang army. Talo na siya. Kaya matras na siya. Bumalik na siya ng Nineveh. Next slide please. Nung pagbalik na ng Nineveh, ayan, nagdadasal siya sa kanyang God na si Nisroch. Ngayon si Adramelech at saka si Shalmaneser ay pinatay siya. At sa kanya, at si Esarhaddon na pumalik sa kanya sa 2 Kings chapter 19, 35 to 37. So ngayon, sabi ni Herodotus, si Sennacherib daw ay natalo dahil daw si Pherosetos ay nag-pray sa God niya. Kaya daw si Pherosetos, sabi ni Herodotus, meron daw mga daga na bubwit na kinain daw yung mga armas ng mga Assyrian Empire, mga Assyrian soldiers. Eh, imposible naman yun, di ba? Kasi bakal nun eh. May espada naman sila. Di ba? Kinain daw yung mga kahoy. Hindi naman sila matatalo. Pero ang sabi sa Bible, ano sabi sa Bible? The angel of the Lord ay dumaan. Pinatay lahat yung mga soldiers na yung 185,000. So, mas kapanipaniwala ang Bible. Ngayon, bibigyan natin kahit tanong paliwanag yan. Bakit si King Josiah, sinabihan siya ni Pharaoh? Hindi ba kayo tataka o hindi nyo pa nababasa? Kung hindi nyo pa nababasa, basahin nyo. Kasi ako nagtaka ako. Bakit siya sinaway ni Pharaoh? Eh si Pharaoh hindi naman siya ligtas. Si King Josiah ay hari ng Israel, ng Juda. Siya ay ligtas sa tao. Pero sinaway siya ni Pharaoh. Ang sabi ni Pharaoh, bakit mo kailangan magmasaktan? Huwag ka nang humaranggan. Ang sabi ng Diyos mo sa akin ay pupunta ako ng Carchemish. Pupunta ako ng Haran. Huwag mo na akong storbuhin. Sabi niya gano'n. Bakit nagsalita si Pharaoh ng gano'n? So, ibig sabihin nun, ang patotoo ni Jehovah, ng Panginoong Diyos, sa Israel, ay totoo umaabot kahit saan. Bakit? Kasi nung balik tayo kay King Hezekiah, nung kanina, binanggit ko, nag-pray siya, di ba? Na pinagaling siya, umatras yung sandayan ng ilang baitan. Di ba? Nakita yun sa Babylon. Kaya nagpadala si Merodach-Baladan, yung hari ng Babylon, ng mga ambassadors para i-check siya. So, ibig sabihin nun, nung time ni King Hezekiah at pagdating ni King Josiah, si King Hezekiah, sumunod si King Manasseh, kanina binasa natin, si King Amon, sumunod si King Josiah. So, si King Josiah na yung last good king, godly king. Siya na yung last. Diba? Ngayon, pinangakuan siya ng Panginoon na he will have peace, magkakaroon siya ng prosperity, pero ang tanong, bakit siya namatay sa giyera? So pag-aaralan din natin yan, kasi yung mga question sa Bible, bakit? Di ba? Ba't niliyari ni Lord? So hindi niliyari ni Lord yun dahil sa ginusto ni Lord. Hindi. Hinayaan siya dahil may free will siya. Ginawa niya yung gusto niyang gawin. Hindi yun yung design sa kanya ni Lord. So tandaan po natin, ganoon din tayo. May mga design sa atin si Lord na hindi natin minsan sinusunod. Pag hindi natin yung sinunod, maliliis tayo. Hindi natin makukuha yung ating dapat na makuha na blessing galing kay Lord. Mamimiss natin yung target. So hindi kasalanan ni Lord yun.
Di ba? Huwag natin siskin, Lord. Lord, bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo ako hindi binigyan ng ganitong career? Bakit? Di ba? Hindi po kasalanan ni Lord yun. Kasalanan ninyo. Kasi tumalikod kayo. Di ba? Kung kayo you are contemplating of going to backslide in your heart, huwag nyo naman gawin. Kasi hindi kayo makakarating sa patutungan ninyo pag hindi nyo sinama, lalo na kayo mga bata. Hindi kayo magkakaroon ng career pag hindi nyo sinama si Lord. Isama nyo si Lord. Please, nakikiusap ko sa inyo. This is not a command. Hindi ko kayo kino-curse. Hindi rin kayo i-coerce ni Lord. Hindi kayo pupwersahin. Hindi ito compulsory. Kayo dapat ibigay nyo yung buhay nyo as a living sacrifice. Hindi kayo pipilitin ng Diyos. Kayo ay student Christian. Kaya hindi na kayo bigayin. Kayo ay gagamitin niya as a student Christian. I-reach out nyo yung mga kaklase nyo, yung prof nyo. Diba? Ako, tinaniman ako ng prof ko eh. Yung prof ko sa philosophy, bigla kami nagkita eh. Kasi ano ko nun eh, Catholic ako nun eh. Nung bigla kami nagkita ng mga ilang sem, siguro after a year, sabi ko sa kanya, Ma'am, nataniman niyo ako, kaya gano'n. Kaya tumanggap ko sa Panginoon. Natutuwa siya sa akin. Pero yung teacher ko yung tingin ko evangelical siya, hindi siya Baptist. Diba? So gano'n po. Diba? Tanim lang tayo ng tanim. Diba? Kayo mga estudyante, kayo mga workers, taniman ninyo yung mga office mate nyo. Baka mamaya, naghahanap na sila ng salita ng Diyos. Pero kayo nandun, hindi alam na kayo ay mananampalataya. Ang kailangan nyo lang ay i-share ang gospel. Okay, nakakalimot tayo minsan kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Next slide, please. Ayan. Ayan. Yan yung yes, sumumpa ka ata. Ayan. So yan yung Sennacherib's defeat. Natalo siya. So, totoo naman, natalo siya. So next slide, please. Ayan, sinabi ko kanina. Itong si Sertos nag-pray daw dun sa Temple of Vulcan. Ang gagawin daw, nandun pa yung mga, gumawa siya ng gold na mouse. Kasi daw yung ginamit ng Diyos niya na si Vulcan para matalo yung Assyrians. Pero hindi po. Si Lord Jehovah po yung dumaan doon para puksain. Inutos niya po sa India. Para puksain po yung 185,000. Next slide, please. Ayan, si Sertos, ayan, sabi nga ro, pinagmamalaki niya, yung mouse in his hand, meron daw statue ron. Sabi nga, look on me and learn to reverence the gods. Pero hindi po yung, hindi po yung God ng Egyptian God. Ano, ito sa nila. Next slide, please. Ayan yung Sennacherib prison. Ayan. So marami pong nakasulat dyan to reform. So, paperline po yan. Mamaya, may bubuksan tayo at pag-aaralan tayo per line. Next slide, please. Ayan. At sabi niya dyan, sa Sennacherib cylinder, si King Sennacherib, kinulong niya raw si Hezekiah as a caged bird. Ayan. So tama naman, di ba? Sabi ni King Hezekiah, di ba? Sabi ni Lord sa Bible, di ba? Hindi siya makakashoot ng araw dito, hindi siya darating dito. Di ba? Hanggang Lakish. Yung Lakish lang po, yung discuss ko ng araw, di ba? Lakish yung kanyang, next slide please. Ayun lang ang kanyang natalo, hanggang Lakish. Azekah, Libna, yun po yung mga fortress na tinalo ni Sennacherib. Pero na-rebuild po siya pagdating po ni King Nebuchadnezzar. Ayun po, sinabi niya dyan sa Sennacherib cylinder. So hindi lang po ito, secular record po ito. Si Herodotus, secular historian. Ito po, si Sennacherib mismo siya nagutos siya na isulat yan. So secular history po ito. Ang sabi niya, I fix upon him, and of Hezekiah. So binanggit po yung pangalan ni Hezekiah. Yan po, Jews who had not submitted to Mayon. Yan po, sinabi niya na 46 fenced cities, strongholds, smaller cities. Yan po yung mga tinalo niya. Yan po yung mga tao without number. Next slide please. Yan, gumamit daw siya ng battering rams, attack engines, assaults of foot soldiers. Capture niya 200,000, 150 people. Yan, great male and female, horses, mules, asses, camels and men. Donkey po yun. Sheep, innumerable from the means above them. Si Hezekiah himself, pagdating po sa line 20, yung number po represents line yan. Yung line 20 dun sa Sennacherib cylinder, I reckon them as spoil. Hezekiah himself, like a caged bird within Jerusalem, his royal city, I shall be. Hindi mo makalabas si King Hezekiah. Totoo naman, di ba? So, paano
parallel po yung sinasabi ng secular history at saka ng Bible. So, ibig sabihin nun, accurate. Diba? Walang discrepancy. Kaya po, pag tayo, sinabi, may umatake sa inyo, sinasabi sa inyo na ang Bible ay puno-puno ng error, tanongin niyo siya. Nabasa mo ba ang Bible? Sige nga, point out mo na sa akin na sa error. Diba? I-point out nyo na, uy, sige, pakita nyo ng PowerPoint na ito. Ibibigay ko naman sa inyo ng PowerPoint na ito. Available po ito sa multimedia. Pag kailangan nyo, pakita nyo. Diba? Available. Ayan, next slide please. Ayan yung attack ng Samaria. Yan. So yung akin po, yung Samaria. Yan. Yan po yung si King, next slide please. Si King Shalmaneser. So atras tayo ng konti. Si King Sennacherib po ay tito niya to. Lolo niya si Tiglath-Pileser III. Yan po yung mga binanggit. Si Pulu, kung naalala nyo, si King Ahaz, sabi ni Pastor, na kaaway niya yung King of Israel. Ngayon, humingi siya ng tulong kay Tiglath-Pileser. So si Tiglath-Pileser, tatay siya ni King Shalmaneser V. Si King Shalmaneser V at saka si Sargon II ay magkapatid. Si Sargon II ay tatay ni King Sennacherib. Yan. So yan yung mga binanggit sa Bible. Sabi sa 2 Kings, yan si King Hezekiah, the son of Ahaz, King of Judah, began to reign. Sabi sa verse 1. Pagdating sa verse 9, it came to pass in the 4th year of King Hezekiah, which was the 7th year of Hoshea, son of Elah, king of Israel, that Shalmaneser, king of Assyria, came up against Samaria and besieged it. Pero tanong, tataka ako, bakit sinasabi ni King Sennacherib na siya ang sumira ng Samaria? Pero sabi rito si Shalmaneser daw. Diba? So ganito nangyari. Tito niya si King Shalmaneser. Si Sargon II, si King Shalmaneser, mamaya makikita natin yan. 5 years lang yung reign niya. So hindi natin alam binanggit, maaaring nagkaroon ng coup, pinatay siya. So ang pumalit sa kanya yung kapatid niya si Sargon II. Maaaring pinapatay siya ni Sargon II. Para magkaroon ng panibagong dynasty. Kasi hindi anak niya ang pumalit sa kanya, kapatid niya. So medyo malaking question mark yun. Usually, pag namatay ang hari, ako mapalit anak. Diba? Kaya si Sargon II, lahat ng sumunod na hari ay anak niya, anak ang mga kapu-apuhan niya pa. Okay? Kaya karoon ng Sargonid dynasty. Diba? Yung DP ni Shalmaneser V ay wala na. Hindi na nagkaroon ng sumunod na hari. Ayan. Sa susunod na page, please. Ayan. Sabi nga, the second year, Tiglath-Pileser, patay nila, went to his destiny for 18 years. Tiglath-Pileser ruled Akkad. Akkad means Babylon. And Assyria, for 2 of these years, they ruled in Akkad. On the 25th of the month, Tebet II, Shalmaneser, Assyria and Akkad ascended the throne, he ravaged Samaria. So yung po, panahon na yan, nasumugod si Shalmaneser, general niya, yung mag-ama, si Sargon II, tsaka si Sennacherib. Kaya tama pa rin ang Bible. Diba? Pagdating pa rin sa secular history, tama pa rin po ang Bible. Right on target. Next slide please. Ayan. Sabi na, yung Babylonian Chronicle, yung po yung binabasa natin ngayon. Yung mga bato na yan, dyan nila sinulat yan. So ngayon, kung may ginawa, kinuha nila ng litrato, tinranscribe nila, kaya naging drawing na. So yan yung bato na yan. Yan yung na-represent niya. Yan yung mababasa natin. Ginawa na po natin English. The 5th year, si Shalmaneser daw went to his destiny. Hindi nang sinabi kung paano siya napatay. Basta sinabi naman na patay na siya. Went to his destiny. For 5 years, Shalmaneser ruled Akkad in Assyria. On the 12th day of the month, Tebet II, Sargon, ascended the throne in Assyria. Si Sargon na raw ang hari. Sabi sa line 31. Yan. Next slide please. Sabi sa Isaiah chapter 20 verse 1, in the year that Tartan came unto Ashdod, when Sargon the king of Assyria sent him and fought against Ashdod and took him. So nandiyan na po sila sa Lebanon. Yung kanina in-explain ko, yung Lebanon po, from Lebanon to Israel, Lebanon po yun ang tawag doon, Lebanon. Okay, next slide please. Yung kanyang victory stele, meron po siyang victory stele, di ba? Na-explain ko na yan, ipapakita na victory stele ni Sargon, ni Esarhaddon, anak naman ni King Sennacherib. So ayun po yung po si Sargon II, yan, meron tayong pinatayungan siya. Ayan yung mga
ano niya, courtier niya. Ito, Drawing na lang po ito pero totoo yan, meron yan ganyan. so binuro na lang nila Para maintindihan natin yung bato. Kasi pagka yung bato pinakita ko, hindi nyo maintindihan. So ito, may mga binabound yan, so feathers. Ilagyan pa din yung paa, kamay. So yung iba, pinapakain sa aso, ang pinapakain sa bull choice. Ganun po kalupit. di ba? Kung natatandaan ninyo, di ba? Tapos nilagay sa net, yan, lumalabas pa yung ulo ng isa, pinakalagkad sila na panet ng mga tao. So ganun po kalupit ang mga Syria. Kaya po si Jonah, di ba, in-explain ko kung bakit ayaw pumunta sa Nineveh. Kasi yung mga sandali ko. Next slide please. Ayan. So ayan yung mga hari. Ayan. Maliwanag ko lang ng konti. Para magkaroon kayo ng idea. Di ba? Kasi nag-iisip ako noon ito yung nag-drive sa akin bakit mag-aaral Kasi si Jeroboam II, sabi ko, gagawin mo ba siya? Kasi nakuha niya ulit yung territory. So ngayon hindi pala. Hindi siya godly king. Siya ay masama rin. Pero bakit niya nakuha ulit yung Territory ng Northern Territory. Kasi Si Jonah pumunta na ng Nineveh. ngayon, nakausap niya, mali share niya yung gospel, yung Assyrian general, Yung kapatid na si Shamsi Ilu. so hindi na sila nag-venture out sa Levant. So, ang sumunod po si Adan Dirani III, tatlong anak niya na lalaki ang nagari. Lahat namatay yan. Kumalik, kapatid. Ngayon, mukhang pinatay ni Tiglat-Pileser yung muli-muling hari. Maaaring wala na rin sa picture. Si Shamsi Ilu kaya napatay niya. So, sabi ni Tiglat-Pileser, anak din siya ni Adan Dirani III. Yung po ang declaration niya. From royal descent siya. So, pinapakita ko lang po, next slide please, yung relevant sa Bible. So ngayon, si Shalmaneser, yung kanina pinaliwanag ko, si Shalmaneser V, kapatid siya ni Sargon II, pero siya ay nagmana ng trono nung sumunod si Sennacherib at saka si Esarhaddon. Si King Hezekiah, yung Kalaban ni King Sennacherib. pero pagdating po ni Esarhaddon, Yun yung binasa natin kanina. si King Manasseh na po, yung hari. Ano nangyari kay King Manasseh? Si King Manasseh, siya po yung hari. Dinisregard niya ang, ano dinisregard ni King Manasseh? Dinisregard niya ang Diyos, dinisregard niya ang message, dinisregard niya ang messenger. Maliwanag po yan. Kaya tayo nandito dahil pinagpapahalagahan natin ang Diyos. Diba? Kaya gawin natin yung tama. Diba? Let's worship the Lord. Diba? Ano pa sumunod? Pagpahalagahan natin ang salita ng Diyos. Ang sumunod, ang pangatlo, pagpahalagahan natin ang servant of God, the messenger of God, who is the under shepherd dito, si pastor. Ano po ang ginawa ni King Manasseh kay Isaiah? Alam nyo kung ano ginawa? Binanggit ko na ito, naalala nyo? Kung ano ginagawa? Sino nakakaalala? Sino nakakaalala? Pinalagari niya in half si Isaiah. Kaya galit na galit ang Diyos kay King Manasseh. Di ba? Hindi niya lang binaliwala ang Diyos. Di ba? Ang sabi kanina sa binasa natin, ano yung binasa natin kanina? Naglagay siya ng Diyos-Diyosan sa temple. Galit na galit ang Diyos. So binaliwala niya ng Diyos, binastos niya pa yung bahay sa bahan. Di ba? Binabuhin niya. Yung tinatawag doon, abomination. Wala pong other word doon Pag Tagalog natin Ganun po yun. Talagang binabuhin niya yung karumalduman, kanyang titindi, yung kanyang mga ginawa. Horrendous. Yung kanyang participation, yung kanyang pagiging hari, di ba? Napakapangit yung ginawa niya. Tapos, dumating si Isaiah, Prophet Isaiah, dala-dala yung message. Di ba? The messenger has the message of God. Anong ginawa niya? Pinakagari niya in half. Sawn in half, sabi ko sa Hebrews. So, si Isaiah po yun. Hindi na po binanggit doon. So, according to Josephus, another secular historian, noong panahon na after 70 AD na, noong panahon na Vespasian, si Josephus po ay Jewish. Hostile witness po siya sa Christian faith. Hindi po natin siya kakampi. Kaya pag kinukote natin siya, hostile witness siya, reliable, credible po si Josephus. Pag kinukote natin siya. Kasi hindi natin siya kakampi. Pero, pinapatotohanan niya kung ano nangyari. So, ganun po. Ano nangyari ng panahon na yun? Kaya tandaan natin, wag natin babaliwalain ang Diyos, ang message, at ang messenger. Pagpahalagahan po natin yung tatlo na yan. Yan po yung lesson natin doon na makukuha kay King Manasseh. So, next slide please.
Nineveh. Yan yung Nineveh. Next slide please. So wala po akong makita iba, magandang terrain. So ganyan po yung explanation niya, pero maganda po ito. Kinote ko ito. Ito yung Villa Maris na di sinasabi ko. Ito yung Gaza Street. Dito po yung magulo ngayon. Yung may gera. So ngayon, bakit doon sila nakita ni Josiah? 10 minutes lang pala. Si King Josiah nakita rito. Diba? Sila ni Pharaoh Necho. Diba? Bakit dito pumunta dumaan si Pharaoh Necho umiwas sa Jerusalem? Kasi bundok ito. Meron siyang destiny. May chariot siya. So ngayon dito sila nakita. Atras siya. Ito yung Golan Heights. So doon yung Ribla Hamat. Diba? So ito yung Levant. Part ng Levant. So ngayon, nung dumating si Babylonian Empire, sinunod-isan, kaya yung sinunod, itong dito ang Libna eh. Dito ang Azekah, dito ang Lachish. Ano ba? Makita. Basta nandiyan siya. Bago Jerusalem. So, pakihinga muna ang Libna, Azekah, at Lachish bago ang Jerusalem. Kaya tama po ang sinasabi na Bible. Diba? Reliable talaga. Pati geographically speaking. Next slide please. Siege of Jerusalem. Ayan. Ayan po yung next slide please. Ayan. Ganyan po kagulo. Yung Siege of Jerusalem. Ayan ba? Huwag po natin wish na magpapagyan dito. Next slide please. Ayan. Yung walls of Hezekiah. Ayan. Review na lang po natin yan. Yan po yung pinagawa ni Hezekiah. So, ayan po yung Levant. Ganyan po sinusunod. Yung lead na Lachish, papunta Jerusalem. Makikita nyo sa mapa. Ayan. Ayan. Pati yung Hazor. Ayan. Sidon. Ayan. Next slide please. Ayan pa rin yung cylinder. Ayan. Hezekiah's panel. Review na lang po ito. Yan, 10 minutes na lang po ako. Review na lang po. So, yung Hezekiah panel, okay po yan. So, yung 10 minutes po, i-review ko na lang po. May tanong po ba kayo? May question? Bago po ako mag-continue, baka may tanong po kayo. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo magtanong tungkol po sa topic. Sige. Illusion ba kasi nakakarinig si Robertus na nasulat mo? Or kasi bakit yung accounts na nagdagalong yung mga mas iba naman kasi sila? Ganito, si Herodotus, nakwento niya hanggang kay Xerxes, si Darius the Great, ganito, si Sennacherib, inatake siya. Si Nebuchadnezzar, hindi nakalagay dito. Ang uli-uling hari dito, hindi mo na napunta rin, dapat papaliwanag ko. Si Labinetos. Si Labinetos ay dalawa sila. Mag-ama sila ng leader ng Babylonia. So ngayon, mahaba yung taon nito na pinaliwanag niya. Yung kapanyan, maraming personages. So binanggit si Cyrus the Great. Ang sumunod dyan, binanggit niya si Cambyses, magkapatid si Smerdis. Ang sumunod naman si Darius the Great. Balibayaw na lang. Napakasama niya yung anak ni Cyrus the Great. Sumunod si Xerxes, yung asawa ni Queen Esther. At saka si Artaxerxes, si King Nehemiah na. So medyo mahaba na yung panahon na yun. Nasa ano na yun? Almost 100 years na. Tapos marami pang sumunod na hari, hindi ko na nabasa. Hanggang kay Artaxerxes lang ako. Hanggang umabot kay Darius III. So ibig sabihin, nung simulat ni Herodotus to, matagal na napatay na pati si Cyrus the Great. Kung paano namatay si Cyrus the Great, binanggit dito. So ibig sabihin, si Herodotus, nakikipag-usap lang siya sa mga Greeks nung panahon niya. Nagtatanong siya. Para siyang chronicler. Uy, ano nga pala nangyari sa Babylon ng ganitong panahon? May hari ganito, si King Sennacherib. Ayan, siguro niya. So si King Sennacherib ay hindi ka panahonan ni Herodotus. Okay. So maraming panahon pa. Pero hindi inabot ni Herodotus, hindi niya naikwento si Alexander the Great. So ibig sabihin nun, in between siya ng Persian Empire at saka si Alexander the Great, Grecian Empire. So hindi na siya umabot sa Grecian Empire. May isang pang libro ni Herodotus na ganito rin kakapal, hindi ko pa nababasa. Pero most likely, nandun siya sa era na yun. Okay ba? Okay. Masagot ko. Okay. So si Sennacherib hindi niya kapalamunan. Way back, siguro mga 200 years na nabuhay si Sennacherib. Ay, 20 na yun. So, namumulektahan siya. Halimbawa, katulad ng tatay ko, nagkwento siya ng World War II. Pwede isulat yun. Ito yung account ng tatay ko ng World War II. Nanonood daw sila nung bata sila sa bubungan. Nakikita nila yung dogfight ng mga aeroplano.
Pero hindi natin alam, di ba? Ano ba sinabi na ba naglalaban ako? Eh, mag-research ako. Makikita ko yung aeroplano na yun. Ano ba ang aeroplano ng Japanese? Japanese Zero. Anong aeroplano ng palaw na yun? Sabihin nun, through my effort, kaya kong i-reconstruct yung nangyari noon. So, ganun din ang ginawa ni Herodotus. Magaling siya. Kaya siya tinawag ng father of history. Okay na, nasagot ka. Nasagot ka. Sige. Okay, 5 minutes pa. Sino pa may gusto mong tanong? Tungkol sa pag-uusapan natin. Okay, wala. Ituloy lang natin to. Next slide, please. Meron na. Sabihin na pa siya yung kamay mo. Itanong ka rin. Hezekiah's family. Next slide, please. Pag pumunta kayo sa Israel, makikita niya, pinahukay ni King Hezekiah yan para yung conquest ni Sennacherib. Meron silang tubig inumin. Di ba? Mahirap na ilang taon na maglalaban-laban kayo, wala kayong tubig. Napaka-importante, vital ng tubig. Sa animals, survival ng animals, sa mga animals nila, domesticated animals, at sa mga tao. So ngayon, yung Gihon Spring ay nasa labas ng walls of Jerusalem. Ang ginawa niya, gumawa sila ng tunnel, Hezekiah's tunnel, para pupunta sa pool of Siloam. Next slide, please. Yan yun, pinahukay niya. So nung panahon noon, hindi pa natin alam yan, parang house show lang yung kwento ni King Hezekiah may tunnel. Eh kasi na-discover yan eh. Totoo pala may tunnel. Eh yung pool of Siloam. Next slide, please. Kasi umabot tayo sa pool of Siloam. Next slide. Yan. Ngayon yung may tubig pa rin. Ano yun? Next slide, please. Next slide, please. Ayan. Yung pool of Siloam, hindi yan nag-exist. Next slide, please. Eh, sabi nila gano'n, wala naman ng Bible eh, pati yung New Testament, pero sabi si Jesus Christ na may pinagaling na bulag. Pinagilamos niya sa pool of Siloam. Hindi naman nag-exist yung pool of Siloam. Biglang nahukay nila, na-earth nila. Meron palang pool of Siloam. Totoo pala. So ngayon, anong nangyayari? Next slide, please. So sabihin yung Bible, pag kinuwento niya, ay kailangan lang natin ma-discover unti-unti. Sa through archaeology. Yan yung route ng Hezekiah's family. Next slide, please. Yan yung di-discuss ko sa susunod na pagkaroon ako ng chance na makapag-tour ulit ng Sunday School. Yan yung S.R. Hardon's Victories TV. Sorry, wala naman tayo. Sa susunod na lang po, i-discuss ko po yan. Questions pa po? Kung may tanong pa po kayo? I hope sana nag-enjoy kayo. Kasi ito po yung, pag nagbabasa kayo ng Bible, ito yung mga question mark na may isip ninyo. Sino itong mga karakter na to? I-introduce ko lang po sa inyo para maintindihan nyo. At pakilala sila. Diba? Kung sino sila. Okay. Thank you very much po sa inyong pakikinig. Tumayo po tayo para lang tayo. Panginoon Diyos, sa mga pangyalan sa lahat, maraming salamat po sa time na binigay niyo po sa amin para mag-aral ng inyong salita. Pag-aralan po ang mga tao na nabuhay ng mga panahon na yun. At makita namin na ang history at ang Bible ay parallel, Lord. Thank you sa pangunawa na binigay niyo po, Lord. Lord, ang lahat ng hindi binabalik namin, magpupulit pa salamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated po.